Now, in line sa ato ang week-long pagampo o sa atong duol sa Ginoo, ang atong nahimo nga tema mga kaigsuonan mao ang John 15, you know. But John 15 talks about bearing fruit. It also talks about remaining in Christ, and when you remain in Christ, that's where you begin to be fruitful. That's where people would begin to see the changes. That's where you begin to see the changes. Adunay ba'y kabaguhan ang kinabuhi mga igsoon? Urag taga-tubangan man lang. Mga tagalikod, adunay ba'y kabaguhan ang kinabuhi? Alright, praise God. Tagang salamat niya na. So, pwede ba kumuhangyo ninyong balik nga manindog o isip pagrespeto sa pulong sa Ginoo dinhi sa Bethel? Atog yung gina-respeto ang pulong sa Ginoo. By the way, gusto ko magpahibalo ninyo, hinaot pang i-remind ko ni Pastor Brian ini nga comes 2027, gusto ko mabalik kita mga kaigsuonan sa pagdala sa atong mga Bibles, you know, as a book form. Tungod kay nakita na ako bisan sa mga asa nga kasimbahanan karon nga pagtanaw nimo sa imong phone, basa to ka sa Bible, pero sayo na kaya na sa Facebook. No? Sayo na kaingon ana sa ano. So, atong hatagan og dako gyud nga pagrespeto ang panimbahon og ang pagpangalagad sa Ginoo. Okay ra ba mo na mga kaigsuonan? All right. So, please remind me, Pastor Brian, na by January, mubalik kita sa pag dala gyud sa atong mga Bibles. Amen. Pwede ba mo muhatag og smile mga kaigsuonan? Praise God. John 15:1-8, let's read together. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will even be more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong palihog manglingkod. Naibalo ba mo mga kaigsuonan nga pangandoy gyud pagkabubuton gyud sa Ginoo na ang mga Kristohanon mahimong mabungahon. Dili plano sa Ginoo nga magpabilin kita nga as is where is matud pa. Adunay kausaban, adunay pagkamabungahon. Unfortunately, daghang mga Kristohanon nga dili mauni ang dagan sa ilahang mga kinabuhi. Naibalo ba mo mga kaigsuonan nga dunay mga ingno na lang nato og mga di man po sila kahoy. Actually, correct me if I'm wrong, but bamboos are not trees, right? They are grass. If I still remember my magtudlo sa agriculture. Don't you know nga kaning mga pagbunga mga kaigsuonan, just as it varies from people to people, from Christian to Christian, bisan sa mga puno mga kaigsuonan, it also varies. Nahibalo ba mo nga ang mga notorious nga dugay kay nga mamunga mga kaigsuonan mao ang mga bamboos? Or better yet, nahibalo ba mo nga gabunga ang mga bamboo? Wala mo nahibalo. Now you know. Kining gitawag nila Melocanna basifera or sa ilahang pinulungan sa India, muli, gabunga ni mga kaigsuonan between 20 to 50 years.
Pero doon ay nakatap ni ana og matod pa nila nga kini depending kung naa mabutang kini nga mao nga kahoy mga kaigsuonan sa dry and arid land, gabunga kini 200 ka tuig bago mo bunga. Alright? Ang tawag ni ana mao katong gitawag nila baobab tree. Pero daghang Kristohanon nga bisag mo edad og 200 di gyapon mo munga. Tanaw doon ay mong tapad na munga na ba? Buhok ramay ni tag-as ani pastor. Pero nahibalo ba mo mga kaigsuonan nga ang Diyos naga-require og pagpamunga sa atong mga kinabuhi? Amen ba? Basahon nimo ang Galacia, Kapitulo 5, 22 ngadto sa 23. Samtang nagapabilin kita sa Ginoo, and that's the key. The key word for John 15 is remain, or in the King James Version, abide. Ang pulong abide is that doon ay kabubuton gyud nga mo sink in, mo attach. Praise God. Kung imong tanawon mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan nagi gisulti nga ang Dios ang gusto niya nga mamunga kita. Gisulti sa Galatians Kapitulo 5, makita nimo sa 22 ngadto sa 23, gusto niya nga mamunga kita love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao kini ang bunga nga gusto sa Ginoo makita, and it happens when we continue to abide in Him. Amen. Ako nagatuo nga tanang Kristohanon adunay either nga paspas nga pagpamunga o adunay mga hinay ang pagpamunga, but just the same, you are bearing fruit in the Lord. And some are even growing fruit or bearing fruit in an increasing measure. O daghang salamat sa Ginoo ni ana mga kaigsuonan. O makita nimo dinhi sa mao nga chapter, makita nimo dinhi mga kaigsuonan ngano ka nga gisulti ni Hesukristo bahin kining maong vine, nganong gisulti niya ining chapter 15. O kani mao ning duol sa panahon nga diin siya kuhaon na, dakpon na og patyon. Dinhi mga kaigsuonan nga mga chapter, gipicture niya ang iyang kaugalingon nga mao ang true vine. Amen. And siguro kini mga kaigsuonan imahe ni sa ilang paglakaw sa bisan asa nga lugar, bisan pa sa ilang mga walls, naka-engrave kini mga vine. O bisan pa mga kaigsuonan tungod kay Abril man gisulti kining mao nga butang nga mga kaigsuonan, nagpasabot ni nga makita nila all over tungod kay daghang mga paras, daghang mga grapevine sa ilahang palibot, o gani Abril, gatubo na, gablossom na ang mga bunga, mga kaigsuonan sa maong mga vines. O mao ning gigamit ni Ginoong Kristo Jesus nga picture, aron mosulti nga ang mga nangalagad niya kinahanglan nga aduna usay bunga. Itabo lang kini sa diha nga magpabilin ka diha kaniya. Apan adun na po usa ka butang mga kaigsuonan nga ako nakita nga mao nga gisulti kini ni Ginoong Kristo Jesus tungod kay sumala pa sa Salmo mga kaigsuonan ang Israel mao dapat ang importante o makapanalangin nga parasan o vine sa tibuok kalibutan. Apan ang problema, wala mamunga ang Israel. Wa nakatilaw sa tamis nga bunga ang mga nagapalibot nga mga kanasuran kanila. Og mao na nga makita nimo nga throughout the history of Israel and the Israelites na ang paggasaka na ang sa diha nga moalagad sila sa Ginoo matarong o asinso sila, panalanginan sila, og sa diha nga lahi na pod ang ilahang dagan sa ilang kinabuhi nga masimbahon sila sa lain-lain nga mga Dios. Dito na pod mo hinahinag sukarap ang ilahang pagkinabuhi. And so Israel had failed to be the true vine. The vine nga gusto unta sa Ginoo nga mahimong panalangin sa tibuok kalibutan. And that's why He sent Jesus Christ, the true vine. Amen ba mga kaigsuonan? Hallelujah. O kani nakigagsulti ka nato mga kaigsuonan nga
ang Ginoo aduna gid siya pangandoy nga kita mahimong mabungahon gayud nga mga magtutuo, wa kita niya pasagdi mga kaigsuonan. Miyan higid siya aron kaniya lamang sa lambigit. Pakiglambigit kaniya, diha kita makabaton og tinuod gyud nga pagpamunga. Dunay mga kausaban. Ang mga bana nga dili maayo ni adto, nahimo ng mga maayo nga mga bana, ang mga asawa nga mga tabian kani adto, dili na tabian karon. Ang mga anak nga mga tampalasan, dili na tampalasan karon. Adunay mga bunga nga gaabot sa dihang moabot ang true vine diha sa imong kasing-kasing. Mga pamilya, adunay kausaban. Bisan sa inyong mga finances, adunay mga kabag-uhan. Tungod kay niabot ang life-giving vine diha sa imuhang kinabuhi. Ug mao kana si Ginoong Kristo Jesus. Makita nato dinhi sa atong gibasa nga teksto mga kaigsuonan nga adunay tulo ka lesson nga atong makutlo. Amen. Una sa tanan, fruit bearing depends on discipleship. Ang pagpamunga nato nagadepende sa ato ang pagka-disipulo o sa atong pag-submit mga kaigsuonan sa pagka-disipulo, pag-alagad sa Ginoo o pagpailalom sa iyang pangkagamhanan. Naibalo mamo nga dili plano sa Ginoo, alang kanato nga mahimo lamang nga successful. I believe nga mga nangalagad og tarong sa Ginoo, hatagan sila Ginoo og kadaugan. But that is not the goal. Dili na mo'y purpose sa atong kinabuhi. God is not after our comfort. Amen. He is after our fruitfulness. Kadiha sa diyang mahimo kitang fruitful, diha kita makasinati sa tinuod gyud nga kadaugan, sa tinuod gyud nga success. Kaya ang success mga kaigsunan is when you enjoy God and when you enjoy life. Regardless kung asa ka nabutang, regardless kung matawag nimo yung kaugalingon nga pobre o matawag nimo yung kaugalingon nga dato, kay daghang mga dato nga magulaanon kaayo mga kaigsunan, daghang po mga pobre nga malipayon kaayo. So ang success dili na sa kadaghan sa mga kabtangan butang sa lapi nga naa kanimo. Gani dili ang paglampo sa imong nga negosyo, ang pag-graduate sa imong anak ang makahatag og glory sa Ginoo mga kaigsunan. Kundili ang imong fruitfulness, how you approach life, how you bear the brunt of life, unsaon ni pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Ang success mao ang atong pagpamunga. Inay mong tabad magmalampusan ka sa diha nga mamunga ka. Ay akong mga bana nakit-an nga nitan-aw gyud gitan-aw gyud sila mga asawa. Ay nang bunga. Asa nang bunga? John 15:8, ingon, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So kung tinuod ka gyud nga disipulo ni Kristo Jesus, makita gyud ang bunga sa imong kinabuhi. Unya, mahimaya ang Diyos. You know what will happen when God is glorified? You will be blessed in every way. Kung mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi, sa tanang aspeto sa imong kinabuhi, malipayon ka, mapanalanginan gyud ka. Amen ba? Amen ba? Praise the Lord. So gikinahanglan mga kaigsuonan ng atong pagpamunga. Ingon pa ni Powell, ingon pa niya na God is more concerned. God is more concerned. Well, ayata makopya. Okay, anyway. God is more concerned about our character than our comfort. Did you see that? Character over comfort. Eban sa imo nagtanan ako, mao din gaantos ko karon. God is more concerned about our character than our comfort. His goal is not to pamper us physically but to perfect us spiritually. Kaya ang matuod nga kadaugan, matuod nga paglambo naa sa espiritu ug dili sa mga kabtangan. Tungod kay kung imong tanawon bisag naa ka nining tanang comfort sa kinabuhi, naa ka ni tanan physically. Mga kaigsuonan kung bakante ang imong kalag, wa gyoy kalinaw. Amen. Tungluhon pag gani nimong mga butangan numan nga naa ka niini,
pero wa gihapon ka ma-satisfy, wa gihapon ka ma-fulfill sa imong kinabuhi. Nahibalo kita nga kinahanglan natong salapi alang sa pagpaeskwela sa atong mga kabataan. Kinahanglan kita sa salapi aron mabuhi kita mga kaigsuonan. Pero nahibalo ba mo nga palangga kayo kita sa Ginoo ngayang tagbuon ning atong mga pagkinahanglan sa atong mga kabataan. Dili lang kita mabalaka sa ugma, kanunay man ang gisulti sa balakang kasulatan. Ayaw kahadlok sa ugma. Amen. Inay mong tapad, ayaw kahadlok sa ugma. Labi na mo mga senior citizen. Sorry. Labi na tang mga senior citizen. Ngayon, mata na tos buntag, di yun mapungan nga nagabi. Apan, bisan pa ang imong lawas ga reklamo, apan ang imong espiritu galambo, madaogon gihapon ka nga Kristoan. Amen ba mga kaigsuonan? O kini mga tao nga malambuon sa ilang espiritu mo, ni silang mo-overcome sa tanang hagit sa ilang kinabuhi. As I will show in the last part of this message. So, when it comes sa Kristohanon nga kinabuhi, ang bunga mao ang pruweba. Amen. Kung Kristohanon ka, mga Kristohanon ka, asa mang bunga. So, pwede nimo ning gamiton karon ni guli. O nagbiyahe nimo, hay na ang bunga. Bebe, hay na. All right. Let me show you the believer's fruits. Unsa may bunga gyud sa mga magtotoo gusto nako nga inyuhan nga ibutang sa inyong mga screen or sa inyong sa inyong mga phones nga kanunay kita nga ma-remind. Pasensya lang mga kaigsuonan kay gusto gid nako nga kay nagaplano kita og serbisyo sa gabi. Kisa sa inyo musimba kung naatay serbisyo sa gabi. Di ko kinalag-amin. Kaya nang amin, gusto na ko, taas kamot. Musimba mo gabi? Wow, obray lang na kay lista. Alright. Kay gusto na ito himuong Bisaya ang atuang serbisyo sa gabi. Okay ba mo na mga kaigsuonan? So take note mong mga pastor, Bisaya. Alright. Una is kining sanctification. Sa Binisaya nga pinulungan is kining pagkabalaan, pagkalimpyo. Okay? Mao na ang bunga. So, kung adunay sanctification o kining pag-separate nimo sa mga kalibutanon nga pagkinabuhi o imong gi-devote ang imong kinabuhi sa Dios, mao kanang unang bunga. Ing naunang bunga. Sanctification, may unang bunga. O sabi pasabot nila, that we become like Him. Imong isalamin ang imong kinabuhi dinha sa giingon ni Ginoong Kristo Hesus sa balaang kasulatan mo una nga bunga. Ikaduha nga bunga mga kaigsuonan mao ang pagka-espirituhanon. Unsa may pasabot niini nga ang atong mga gawi pareha niya. Amen. That we behave more like Him. Makita nimo dinha sa mga bersikulo mga kaigsuonan. Spirituality ikaduha nga bunga. Ang pagka-espirituhanon mo ay bunga. Kita nimo ang imong tatay o ang imong bana nga kaniadto wa gyud kaukab sa Biblia, karon gasige na ukab sa Biblia, makita nimo nga maghilak siya kana usa ka bunga na. Amen. Unyang mga asawa pod, kita nimo nga dunay kabag-uhan gyud sa iyang kinabuhi. Mas naa say devotion, mas naa say pag-ampo, o nakita nimo nga dunay grabe nga kausaban sa iyang kinabuhi. Espirituhanon kana mga kaigsuonan o kana bunga usab. Okay, tanaw balik ng tapad nimo, may bunga na ba siya? Ang uban moingon aslom pa pastor. Ikatulo, ang ikatulo nga bunga mga kaigsuonan mao ang mga kalag. Mao ang mga katawhan. Mao na makita nimo sa Facebook, grabe mga argumento nila ini tungod kay ang simbahan kuno murag nahimo na nga entertainment o ang kadaghan sa mga tao, ang attendance maoy kanang sukdanan og dili ang pagka-espirituhanon. Hapit na gid kumutubag. Hapit na kumutubag. Ngano di ay kanang attendance dautan nga butang?
Di ba mo nahinungdan nga ang mga tao nagaka-born again, nagakaduol sa Ginoo tungod kay gadaghan ang mga tao. Di ba gapangandoy tag nga muwali o ang mga simbahan puno sa mga katawhan, mas daghang makadungog, mas daghang posible mabago. Amen ba? Usahay ila lang gina-spiritualize but it's an ignorant comment. So, most of these people are not pastors. They don't know. So, muna mga kaigsuonan, kalag, pagkabalaan, pagka-espirituhanon, o mga kalag. Muna nga, ayaw mo kakapoy mag-imbita. Ayaw mo kakapoy nga mag-share. Ayaw mo kakapoy nga magpahibalo nga bisan sa imong testimonyo, bisan sa imong, gibag-ugi ko sa Ginoo, Brad, kani adto, grabe ko nga moinom, dako kayo nga Johnny Walker akong ginainom, karon Tanduay Junior na lang. Ay kausaban sa imong kinabuhi. Ayaw nyo gamitan ang mga kaigsonan na kaya murag bugna magong panahon, murag tanaw na ko ninyo, muuban po ang inyong uban, murag nananan na, katugo na. Hallelujah. Doon ako'y nabasa mga kaigsunan nga, pinakakaraan ni siya nga grapevine, o kapamunga siya kada tuig, o 400 ka kilo nga grapes, o isa sa mga tamis kuno nga mga grapes. Pero kini nga kuan mga kaigsunan, matod pa sa nag-atiman ini nga, grabe ang iyang papangunga tungod kay gawas nga gi-customize ang iyang kanang kanang murag iyang lugar ba kadin dito sa ibutang gawas ni ana mga kaigsunan do na gimitikuloso nga pag-atiman. Yun sa Manila pag-atiman nga ason nga mudagan ang dahon, ilahada yung putlon, ilahada yun nga iipron, ilahada yun nga tanggalon, binantayan gyud ni siya mga kaigsuonan. O nabantayan, nakita nilang ang kinabuhi sa vine, dili dito sa dahon, kundili dito sa iyahang abilidad sa pagpamunga. Yan the reason nga kining mao nga grapevine mga kaigsuonan, ingon ana gyud kadaghan ang iyang bunga og perting tigulangan ani nga klase mga kaigsuonan sa grapevine. In fact, natanom ni siya ni atong 1768. Perting karaanan na, gapamunga lang gihapon. Unsay sikreto? Matud pa sa nag-atiman ng agriculturist, ang sikreto mao ang pruning. Ang pagtanggal sa mga dahon, ang pagtanggal sa mga branches, mga kaigsuonan. Tungod kay alang nila, ang dahon, dili mo importante. Ang importante alang kanila, mao ang bunga, mga kaigsuonan. O mo na nga kinahanglan nila tanggalon kanang mga unfruitful nga mga branches. Amen ba mga kaigsuonan? Kay daghan nga mga grapevine, una mga healthy kayo kay daghang kaig dahon. No. It's full of leaves but no fruits. That's not healthy. Mo na nga kinahanglan og what? Pruning, pruning. Kaimportante ka na nga makita na to unyang taod-taod mga kaigsuonan. Para bulupod kini sa mga Kristohanon. Kini nga grapevine mga kaigsuonan sa kini ka parable nga makabaton lang og harvest kita sa dihang atong ipailalom atong kaugalingon sa pagprone sa Ginoo alang kanato. Ang pruning sa Ginoo di nato magustuhan. Na ay mga unfruitful nga aspeto sa atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo tanggalon, pero kita di man ta gusto. Mauna o sa di kita kapamunga. Pero kung atong tugutan ng Ginoo nga kiniputlon, og mupailalom kita kaniya, nan mahimo kitang mabungahon. Isa sa ako mga paborito nga kanta mga kaigsuonan, kining kanta ni Steve Green, The Refiner's Fire. How many of you have heard that song? I want you to listen that song when you go home, o sa inyong sakyanan karon pagpamauli, paminawan nyo na The Refiner's Fire by Steve Green. It's time ang maminaw ko ni ana mga kaigsuonan ng akong kalag murag yung birahon sa Ginoo bamuhin ko, Lord.
I'm learning now to trust His touch, to embrace and all. His mercy did erase. Oh, it's a very beautiful song. All right? Tungkol sa karaanan na, di na ako ma-memorize kayo. But I want you to listen to that song because that's pruning. That's a pruning song. Amen. That's a pruning song. Hallelujah. Daghang mga Kristiyano ngayon na. Una-una nila nga ang mga dahon mo ay mag-adorn sa ilahang kinabuhi. Mao na ilahang gusto. They attend church. They know the jargons. They know, the religious language. They go through the motions. They talk about the Lord. Pero aduna lang sila superficial o nipis nga attachment diha sa Ginoo. Maayo nga kani nga panahon na atong i-evaluate ang atong kaugalingon. Nipis ra ba ang atong attachment sa Ginoo? Nga mas ganahan ta mga kaigsuonan nga ang mga dahon hinuon may makita sa mga tao. Now, kini nga mga klase sa mga Kristiyano, they are not disciples. Can I hear an amen? They are not disciples. Pan kung makita nimo ang mga tao, mga kaigsuonan, adun na tinuod nga bunga sumala sa atong giingon, kaganiha sa Galatians Kapitulo 5, mga kaigsuonan, mahibalo kita nga kini nga mao nga mga tao, nakadikit, nakalambigit gyud sa Ginoo, nagapamunga sila, ug aduna sila ay healthy relationship with the Lord Jesus Christ. O na mo yung kausahin, ano mga sa presensya ano yung tawhana, masinati gid nako ang Ginoo. Dili mga dahon. Amen. Amen. Na kumutanaw ang mga tao sa imong kinabuhi sa makita nila, dahon o bunga? Kumutanaw ang mga tao nimo sa makita nila, dahon or bunga? Hey, stop the pretension. Undangan ang pagpakaroon ingnon. Tungod kay daghang sorpresa sa pag-abot sa Ginoo, daghang sorpresa sa paghukom. Daghang moingon, Lord, Lord, we have done this for you. Jesus said, I have not known you. I never knew you. Depart from me, you evildoers. Are you listening, my dear brothers and sisters? Dahon o bunga? Ragamay raman ng bunga. Let's go to the second. The second principle is fruit-bearing increase is assured through complete dependence in Christ. Fruit-bearing. Now, dili lang na basta-basta fruit-bearing increase sa pagpamunga. Pag-multiply sa bunga, pag-increase sa bunga, is assured through complete dependence in Christ. Tanawang verse 5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Did you see that? Much fruit. Three things that you can observe in John chapter 15. Ingon siya, they will bear fruit, they will bear more fruit, and then much fruit. Usually there are three stages sa pagpamunga mga kaigsuonan sa Kristohanon. You see that? If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Without you being attached to the Lord Jesus Christ, there will be no fruit bearing. There you may have leaves, but never fruits that people and even you will enjoy. Dako nga mali karon sa mga tao, mga kaigsuonan, is that they think that they can manufacture the fruits. How many of you have nakahuna-huna nini nga basta maning kamot lang gyud ko, mugawas gyud ni. Mugawas gyud ning pagka mapasensyahon, mugawas gyud ning pagka mapailubon. Mugawas gyud ning joy, mugawas gyud ning peace. Basta maning kamot lang gyud ko. How many of you
think that the fruit of the Spirit can be manufactured. Wala ka kakita og fruit manufacturing business, right? Nakakita ka og fruit, tawag na, processing, but never manufacturing. All the fruit has to do is to be attached in the vine. Are you following me, dear brothers and sisters? You will never see a fruit factory. Walay factory nga gahimo niya ng mga kaigsunan. Posible mga processes, but you'll never see that. Fruit comes out naturally when the branches are attached to the vine. If you are attached to the Lord Jesus Christ, if there is submission, there is healthy relationship with the Lord, if there is a solid devotion, you can do nothing but bear fruit. Mamungag yun. Ini mong tapat, mamungag yun ka. Sa mga kahoy, mga kaigsunan, kung doon ay klaro nga mixture sa ulan, sa init, kinahanglan po init, sakto nga yuta, o sakto nga mga fertilizers, mamungag yun. Sa atong mga Kristohanon, kung doon ay sakto nga sun, o si Jesus Christ. Kung doon ay lihok sa balang espiritu, o ang atong willingness nga mo submitar mo pa ilalom aning proseso nga gihatag sa Ginoo nato, mamungag yun ta mga igsoon. Amen ba? Mamungag yun ta. Mao na nga, apart from Him, you can never bear fruit. You cannot you cannot manufacture food. You cannot be joyful. So kung saan pa nimong pakita ang naong diha nga joyful ka, piki na. Amen. So kung saan pa nimong sulay pagka mapasensyoso, tulo ka minuto na balik kas natural pagkataod-taod. Nga naman, kay wala maka-attach diha gyud sa Ginoo. Ang atong deeper commitment o relasyon sa Ginoo mo determine sa degree sa development sa atong mga bunga, mga kaigsunan. The more we draw closer to Christ, the more fruit we will bear. Amen. Ako nakita nga story o saksya ka. Ulitaw, nahigugma sa iyang girlfriend o gusto niya nga i-frame ang itsura sa iyang girlfriend. Kagihatag sa iyang girlfriend to nga picture. O dito sa picture, sa ukab sa mag-frame, nakita niya sa likod mga kaigsunan ang grabe nga expression sa gugma. Ingon dito, kay hinatag man to nga picture sa babae doon sa hinigugma niya. Katong hinigugma niya gustong ipa-frame ni. Abrihan niya, nakita niya sa likod ang nakasulat, "My ever dearest Tom." Enough naman untan ng dear Tom. Pero my ever dearest Tom, I love you with all my heart. I love you more and more each day. I will love you forever and ever. I am yours for eternity. Signed, Dayan. Mo nang ihang girlfriend. Nag-ingon to maghimo sa frame. Pero pag naog siyang mata sa ubos, doon ay postscript o PS. Ang nakabutang sa PS, ako lang binisayon para mas klaro. Yun siya, kung magbuwag ganita, ibalik ng picture ha. Mga kaigsunan, gusto ko maminaw kamo. Kung kinahanglan ta nga mamunga, kay kinahanglan man gyud ta nga mamunga mga kaigsunan sa bunga sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Kinahanglan kita nga makabaton og deep gyud nga commitment sa Ginoo. Deep nga submission sa Ginoo, walay postscript. Walay PS. Tuloy-tuloy na ni, na ni pag no turning back matod pa. Natilawan man nato ang Dios, dili ba? Matamis ang Ginoo kanindot sa kanta gani, I've got a joy, 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 joy down in my heart. Maba to?
Pastor Brian, uyon lagi ka sa kuha, di mao. Daw. Is it not true? You wake up in the morning, murag di lang kakakuan, makakalit na makalit na kagkatawa, makalit na kagkanta sa Ginoo, may ka, unya gikan diri, wa mo kabantay ka nang gikan diri ka nang oh Lord, pagkanindot yun ni Ginoo. Isag na kay utang bayro nun, oh Lord, kanindot yun ni Ginoo. Kay kabalo man ka nga the God the God that you're serving has paid your debt in the past. Manang mo usay ko ingnon lang kas Ginoo, ano ka ba? Tigas ng ulo mo. I have shown you my track record. I have been faithful to you. I will never leave you nor abandon you. My God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Unsa pa may kinahanglan nimo? Pero usahay mga kaigsoon, gusto ko ako na wala ni sa kong nota. Gusto ko ano sa inyo, usahay, dili ipaghihatag sa Ginoo ang imong pagkinahanglan. Tungod kay gusto niyang makita kinsa bagi imong kinahanglan siya o kining maong mga butanga. Are you after of the gift and not the giver? Because if you're after of the gift, it's time nga madawat nimo ni nga gift, mga kaigsuonan, bakante ang imong kasing-kasing. Pero sa dihang ang giver ang imong gipangita, mga kaigsuonan, puno ang imong kasing-kasing, overflowing pa ang gasa nga ihatag sa Ginoo nimo. Mao nang akong experience, kay balo ko nga kaninyo, daghan maupod nang inyong experience. We should seek the giver and not just the gift. Amen. You see the relationship between the fruit and the vine? It's a relationship of dependence. Has to depend. Kung di kainom og tubig ang vine, mo mangaluyot ang bunga. Malaos, muyelo. Kung kita dependent sa Ginoo, then diha magsugod ang atong mga pagpamunga, mga kaigsuonan. Kaya ang branches, extension lang sa vine. Attach kita sa vine. Ang problema kay kita mga tao, we have this the other way around. Si Jesus mo lay attach na to. Ato lang siyang gamiton kung kinahanglan na to siya. Muampo lang tas panahon sa mga, unya panahonas abundansya, limot na. Di na gani makasimba. Di na gani makaalagad sa Ginoo. Nabuta, nabungol, na natabunan sa iyahang pangandoy aning mga butanga. Unya kay kini mga butanga, mga kaigsoon, di magyud makahatag nimog tinuod nga satisfaction sa kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Usay attachment lang siya sa atong mga kinabuhi. Natay kaugalingong plano, natay kaugalingong goal, natay kaugalingong ambisyon. Unya si Jesus mo na itong ginatawag mura sa vending machine. Kung kinahanglan ta, hulog ta og pisos pagampo. Kanya kung di na nato sa kinahanglan, kung murag ang kinabuhi, maayo na alang nato, murag nindot ng dagan sa itong kinabuhi, dito na, sugod nagkalimot. Kakita taging unanin ng mga Kristohanon, dili ba mga kaigsunan? Let me tell you something. Jesus does not want to be attached in your life. He wants Him to be your life. Siya ang atong kinabuhi. Gatuyok atong kinabuhi dinha kang Ginoong Kristo Jesus. Og diha na to makita, manindot gid ning naa ka sa Ginoo. Amen ba mga kaigsuonan? Hallelujah. Nindot ba akong Bisaya mga igsoon? Ganahan ko sa Psalm 1. Makita nimo sa Psalm 1, nag-describe ko ni sa katawo mga kaigsuonan nga pamalandong siya sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Unya unsay giingon sa Biblia? No? Unsay giingon sa Biblia? He's like a tree planted by the rivers of water whose fruit does not wither. Wa maluya, wa malaya ang iyang bunga. Mga kaigsuonan, tungod kay naka-attach siya dito sa vine. Abide in Christ, be dependent upon Christ, and the fruits will come. Amen. You'll just be surprised. O inani rin ka sayon, Lord. Naiuban nga, muutong yun. O niya, pag muutong yun may nana para mahimong,
malipayon or ningkamot gyud ngano pero dili maabot tungod kay ang kinahanglan na nimo mo muhanglang ka sa vine. O dependent ng kaniya. Ato ta sa last. Inay mong tapad, salamat kay last na. What's about the third Sunday? Fourth Sunday next? Fourth Sunday next Sunday, right? All right. O ang tabayanan niyo next Sunday, I will, kay naglindol na po sa Mexico, or ang proper na nga pronunciation na is Mexico, is 7.2. Okay? So stand by, next Sunday, I'm going to preach the 7.8 lesson. All right? Wala may gusto. Sige, himuon na tong 4.5. What lessons I have learned from the 7.8 earthquake? Going around. Ako di ko hadlukan nga tao mga kaigsuonan. Di ko hadlukan. Wani sa akong wali ha, pero pwede, gusto mo minaw? Ganiya ang buntag sa iyo habang gabi di ay habang you know, pahulay may hulat sa akong anak. Sige higda anak. Adi ganihang buntag dai. Lisuda gini senior, praise God. Ganihang buntag. Ilingkod si Mrs. di sa kilid sa kwan. Ako naghigda pa kadali. Taod-taod ni uyog ang kama ko. Linog. Di ay kay Sierra nag-inaanaan sa dili gyud ko ingon anak mga kaigsuonan. Pero karon murag pareha niya, gusto na po kumuambak dayon. So next Sunday, stand by for that, the 7.8 lesson. All right? All right. So pray for me. Number 3, the last. Fruit bearing happens through persistence in spite of pain. Fruit bearing happens through persistence in spite of pain. Hallelujah. Tanawa din ako nang gisulti ka ganiya, tulo ka stage ang pagpamunga. Nagiingon ni Ginoong Kristo Jesus dinhi. Ingon niya nga ang mga magduol niya mamunga. Unya makabaton og daghang bunga. Unya mas makabaton pag daghang mga bunga. More fruit. Tanawa ang iyang giingon sa verse 2. Every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Unay height sa iyang pagpabunga. Ang paghimo og pruning. Makita niyo na sa verse 2. Hallelujah. Now, imagine sa imo ang kinabuhi mga kaigsuonan. Galakaw na ka sa Ginoo. Namunga na ka. Unya hunahuna nimo kini mao na ni. Unya murag trophy nga imo i-present sa Ginoo. Lord, mao na ni ako accomplishment. Gapamungan ako og maayo. Unya na kay gamayng kumpiyansa. Moingon ang Ginoo nimo. Di sa moingon nimo, congratulations. Moingon siya, dali diri dong. Ato pag yung putlan para mas mamunga ka pa. Nadunggan mo kunin yung mga kaigsuonan. Hallelujah. Kay kining atong gardener, kining atong amahan, nga mao ang atong master gardener mga kaigsuonan, nakaintindi siya sa kabagay nga wa na ito maintindihi. Gusto niya nga dito magpabilin ani nga particular nga pagpamunga, gusto niya mas daghan pa nga bunga. Ug usay buhaton niya para ma-accomplish niya na kining atong master gardener, hinahinaya niya og tanggal na mga unfruitful areas pa sa imuhang kinabuhi aron mas makapamunga kag daghan. Kaya kung dili, magpabilin nga ang mugawas anang nga area sa imong kinabuhi, dahon lang gihapon og dili bunga. Ug maunay mahimong problema mga kaigsuonan. Kining pruning painfully. Amen ba? Usahay sa magsugod na pruning ang Ginoo, moingon tag Lord, ayaw lang, dili ko ana Ginoo. Take that away from me. But the gardener moingon nimo, this is what you need. This is where you bear much fruit.
I love you more so that you can bear much fruit if I'll do this to you. Kining pagprone alang kanimo. Dito sa Israel daw mga kaigsuonan, ang isa sa mga tamis nga mga apples. And I read nga na isa ka village diha nga recently nahimong kuan sa mga balita tungod kay ginapamatay sila. Kining gitawag nila Druze village o villagers. You know? And sila daw ning gatanom sa mga mountain slopes o mga apples o kani nga mga apples sa ilang gitanom, isa sa mga tamis nga mga apples daw. Di lang sa region appreciated bisan pa sa tibuok kalibutan kung asa makaabot kini nga mga apples. Pero adunay lahi nga kinaiyahan ning mao nga mga apples tungod kay kung adto daw ka dito makita nimo maot kay gnaong ang ilahang mga apples. I mean, dili ang apple mismo kundi ang kahoy. Kay ang katong nagtanaw ini gi-examine niya closely kining maong mga vine. Nakita niya nga perting daghanang samad ang maong mga vine. Perting daghanang samad ba o kanang disfigured ang mga kahoy kay na mga hacks na daghang mga samad. O gipangutana in taon tong farmer. Isa, why is it that you have the sweetest apples? And isa sa mga lami kay nga mga apples, nga naman, unsa may sikreto ninyo? Ingon niya nga, ang among sikreto is pruning. Nangutana pala siya, nga naman nga daghan man kainig samad. Daghan man kaini og mga tigbas, kini inyong mga punuan. Nga unsa may sikreto ninyo? Ingon siya, ang sikreto namo is pruning. In fact, mao na giingon sa farmer. Please put it on the screen. Ingon sa farmer, the trees with the most scars produces the most fruit. The trees with the most scars produces the most fruits. Ang atong problema usahay, kining scars mo di nato gusto. Kining pruning mo di nato gusto pero maoray pamaagi sa Ginoo para mahimo tang mabungahon mga kaigsuonan. Amen. Daghan ninyo, daghang mga wound sa kinabuhi. Daghang mga scars sa kinabuhi. Pero wa ni makapalagot ninyo, wa ni mahimong bitter sa inyong kinabuhi. Instead, nagaproduce kini og love, og joy, og peace sa inyong kinabuhi. Mao nay gahom sa pruning mga kaigsuonan. I'm about to end. And gusto na ko mapakita ni sa screen. Kini mga kaigsuonan mao ning gitawag nila Ravensbrück concentration camp. Mao ni ang camp sa panahon ni Hitler nga mga babae ang sulod mga kaigsuonan ug daghang namatay dinhi nga mga Hudiyo. Mga babae nga nangamatay niining mao nga concentration camp. Isa ni sa mga famous kaayo nga concentration camp, it's called Ravensbrück. Ambot ko mao ba na pag-pronounce sa German. It was built in 1939 para sa mga babae. Over 90,000 women and children perished there. Over 90,000 ang nangamatay, murdered by the Nazis. Si Corrie ten Boom nga nagsulat sa Hiding Place, diha po siya na priso. Pero isa sa sinina sa gipatay dinhi mga kaigsuonan nga bata adunay nakasulat ug mauni ang nakasulat. O Lord, remember not only the men and women of goodwill, but also those of ill will. But do not remember all the suffering they have inflicted upon us. Instead, remember the fruits we have borne because of this suffering. Our fellowship, our loyalty to one another, our humility, our courage, our generosity, the greatness of heart that has grown from this trouble. When our persecutors come to be judged by you, let all of these fruits that we have borne be their forgiveness.
Naintindihan man nato mga kaigsoon kasulat din. Taliwala sa grabe nga pag-abuso nila, namunga ang pagpasaylo, namunga ang generosity. Kaya na-share ni Heidi, ni Corrie ten Boom, nga bisan og butang na lang nila sa ilang baba ang pagkaon, ila pang ihatag sa mga bata nga nag-agwanta sa kagutom. Mao na ang bunga mga kaigsuonan. Do you bear the scars or the wounds of pruning from God? Rejoice. Rejoice in the pruning of God because that's the only way that you can bear much fruit. Amen ba mga kaigsuonan? Why do we prune? Because if the vine is not pruned, it reverts very quickly to its wild nature. Ang say pasabot niya na, kung ang vine kuno dili ma-prune, dili ma-control, it will just go back to its wild nature. And most of this grapevine, wild in nature, does not bear fruit. Kung mamunga man sila, aslom ang ilahang mga bunga, mga kaigsuonan. And then you will have a problem of letting them grow bigger, and they will just return to the size they once have the year before. Ingon pa ni Mathiason Wines, I want you to look at what he says. He says, if we prune correctly the vine, the vine will be balanced. That means that should be wine. If we prune correctly, the wine will be balanced. The vine will be balanced. That means it will grow just enough. If it grows too much, the resulting wines will be thin and simple. If it grows too little, the wine will be bitter and hard. The right amount of growth that we call balanced growth results in balanced wines that are delicious. And remember, the Bible says, atong ibasa, our God is the master gardener. He knows where to prune. That's why we should have a balanced growth because He knows where to cut. We should allow God's pruning upon our lives. Amen? Daghan ninyo gaatubang og daghang pruning karon mga kaigsuonan. Walay disgrasya sa Dios. Pahilona niyang tanan. Ipailalom lang imong kinabuhi, you should be all right. Pahilona ra ang imong kinabuhi. Manindog kita.